Basahin natin ang sitwasyon sa Manila Hotel ngayong day 2 ng filing ng Certificate of Candidacy para sa eleksyon 2025. May unang balita live si Bea Binlac. Bea. Igan, sa ngayon, tahimik pa rin dito sa labas ng Tent City sa Manila Hotel. Ilang sandali na lang bago muling magbukas ang pinto nito mamayang alas 8 ng umaga para sa mga maghahain ng kanilang kandidatura sa eleksyon 2025. Sa ikalawang araw nito, mahigpit pa rin ang seguridad sa loob at labas ng Manila Hotel. Sanib puwersa ang COMELEC, Philippine National Police, Philippine Coast Guard at iba pang security forces para masigurong ligtas ang pagdaraos ng COC at CONA filing period hanggang 5 p.m. pa ng October 8. Kanina, Igan, nag-ikot sa Tent City ang Explosive Ordnance Disposal Team ng PCG kasama ang mga K9 unit para muling suriin ang lugar bago ito buksan para sa mga gustong kumandidato. Kontrolado din ang mga pumapasok na sasakyan patungong Manila Hotel, particular dito sa Katigbak Drive. May ilan, Igan, na pinilit pumuslit pero hinabol at sinuway ng mga MMDA officer. Tatanggapin ng COMELEC lahat ng kompleto na COCs, 4 na kumpanyon lang ang pinapayagan na sumama sa aspirant sa kanyang paghain ng certificate at requirements para kumandidato. Pero sa labas, pwedeng magtipon ang mga taga-suporta ng mga aspirant. Ngayong umaga, Igan, meron na tayong mga inaasahan na incumbent at dating senador na maghahain ng kanilang kandidatura para sa eleksyon 2025. At yan ang unang balita mula rito sa Maynila. Bea Binlac para sa GMA Integrated News.